mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, di ba? Hello mga buweks! Happy weekend sa inyo. Grabe, ang bilis ng araw. Sunday na naman. Tapos Monday na naman bukas. Jiwa, nakakaloka ito. Sana bago mag-Monday bukas, nakasubscribe, nakalike na kayo dito sa aking channel, no? Para hindi mapaimburnal, Jiwa. At saka, click nyo na rin yung notification bell nyo para updated kayo lagi sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. Siyempre, dito yan sa Parade of Beauty, Jiwa, mga buweks. At saka, para hindi ma-stroke, Jiwa, galaw-galaw, Jiwa. Charot! Ayun, na-miss ko kayo, mga buweks, no? Wait lang, ayusin ko lang to. Na-miss ko kayo, grabe. Ayan, hindi ako nakapag-vlog kasi nga, sobrang init ngayon, no? So, meron kaming, kung hindi ako nagkakamali, siguro 41 degrees. Ayan. Ano ba yon? Ay, tinga. 41 degrees. Ayan, kanina, no? Ang init-init. Tapos, grabe ang hay fever. Talagang atching ako ng atching. Pero, okay na ako ngayon, no? Medyo lumamig-lamig na ulit. Nakakaloka dito sa Melbourne. Meron kaming 4 seasons a day. Ayan, umiinit, lumalamig, umuulan, ganyan-ganyan. Tapos iinit ulit, ganun, tapos mahangin. Nakakaloka yung weather dito. But anyway, mga boys, eto na, no, umpisahin na natin to. Nakakaloka ito, medyo mahaba-haba ito. Naipon kasi siya, diba? Sabi nga nila, pag naiipon, nagiging kaong. Charot. Charito lang, no? Anyway, naka-move on na ba kayo? Ayan, buti na lang hindi ako nag-live kagabi. Dapat magla-live ako ng Mr. International, no, kagabi. Kaya lang parang tinatamad ako. Kasi nga, atching din ako ng atching kagabi. But anyway, nag-live naman ako sa Facebook page ng live streaming dito, no? Eto nga, no, naka-move on na ba kayo? Nakakaloka mga kaganapan sa mundo ng pageantry ngayon, diwa? Bumawi ng bonggang-bongga ang Pilipinas sa mundo ng pageantry, diwa? Siyempre, powerhouse tayo, alam nyo na, diwa? At saka yung mga kaganapan kagabi sa Mr. International, nakakaloka. Ang gwapo din pala nitong si Netherlands, diba? Nakalimutan kong sabihin kagabi sa Facebook page. Ang sarap-sarap din pala ni Netherlands, diba? Nakakaloka mga kaganapan sa Mr. International 2024. Ayan kagabi, grabe ang bardagulan ng mga boys, diba? Hindi mo akalain na, oh my God. Sobrang ang daming mga gwapo. Sobrang ganda na kasawan, di ba? Nakakaloka. But anyway, kudos kay Philippines. Ayan, congratulations, no? Kahit papaano, di ba? Nung umpisahan nyo ba yung Mr. International kagabi? Grabe. Pure energy ang pinakita ni Philippines, di ba? Nung umpisa pa lang sa kanyang sa kanyang introduction or opening number, talaga namang pure energy yung plakak na plakak itong si Philippines. Talagang hindi siya nagpakabog, di ba? Nakita mo. At saka ang cute-cute niya, no? Meron siyang hawig kay Doc Sed, kung napapansin nyo, no? Napansin nyo ba? Pag umaaura-aura siya, medyo may hawig siya kay Doc Sed, in fairness. Talagang laban na laban ang Philippines, di ba? Kagabi talagang hindi siya nagpatumpik-tumpik. Inilaban ito na bonggang-bongga ang Pilipinas, di ba? Nakakaloka. But anyway, ayun na nga, no, nagkaroon ng top 15 semi-final list. Nakakaloka ito, no? Pumasok si Nigeria, si France, si Italy, si Thailand, Indonesia, Colombia, Mexico, Vietnam, Spain, Venezuela, Korea, Cuba, Ecuador, Netherlands, and of course, my crush, si China. Di ba? Talagang gustong-gusto ko yung itsura ni China, ang gwapo-gwapo ni China. Ganyan yung mga bet ko talaga, no? Yung pag tinititigan mo, yung hindi ka mananawa sa itsura ni China, ang syrup-syrup niya, di ba? Anyway, mga Bwex, punyeta yung singer kagabi, nakakaloka. Ay, naku. Sumasakit yung tenga ko sa kanya, parang sasabog ang eardrum ko, di ba? Talagang kumaakanta, maabirit, parang, I don't know, sintonadong dating, nakakaloka. But anyway, ayun nga, no, unfortunately,
hindi pumasok sa kifi ko, no? Charot! Hindi pumasok sa top 15 si Philippines at talaga namang nalungkot tayo, Jiwa. Nakakalungkot na hindi nakapasok ang Philippines sa top 15 semifinalist, Jiwa. Nakakagulat. Well, anyway, kung maaalala nyo, no, yung vlog natin nung last week, nung tinignan natin yung, anong tawag dito, yung nag-live tayo sa Gala Night, di ba, ng Mr. International. Di ba sabi ko sa inyo parang si Philippines okay-okay lang din naman, di ba? Tapos nagkaroon ako ng ano niya ng top 5, di ba, nung Gala Night. Pasok diyan si, hindi ko na matandaan yung iba, pero pasok diyan si ano si Indonesia at ang winner ko doon si ano si Nigeria, di ba? Sabi ko sa inyo si Nigeria talagang parang nung nakita ko pa lang siya parang si Nigeria na ba yung nakikita kong ano, siya na ba yung parang siya yung nakikita kong magta-title na talaga ng Mr. International this year, diba? Ibang powers ng kabwets nyo, diba? Talaga napansin ko yun. Iba yung ano niya eh. Iba yung aura niya, ang gwapo, tas ang ganda ng katawan, diba? Tapos ayun, yung communication skills nga to, neto ano tawag dito, bumubula din ang bunganga, diba? So, talagang deserving din naman si Nigeria. But anyway, eto na nga 'no, yung tinawag na yung top 5 talaga naman, my God, napa-congratulations na lang ako kay Philippines. Pasok siya 'no, may ano siya, may twist yung ano, yung competition kagabi. Ayan, popular vote si Philippines kaya pumasok ito sa top 5 kaya naging top 6 na sila. Kaya ang sabi ko doon, naku lagot, ayan. Ngayon pinasok niyo si Philippines ay talaga namang pahahawakin niyo ito ng mikropono at talagang bubula ang bunganga ni Philippines, 'di ba? Nakakaloka si Philippines talaga. Naloka talaga ako sa kanya in fairness, 'no? Talaga namang ay, natutuwa ako na kahit papaano 'no, yung talagang sinasabi natin na bayanihan, siyempre binoto ng mga Pilipino 'yan, 'di ba? Talaga namang palung-palo din siya. But anyway, sa mga nakamiss sa inyo, narito po ang kanyang final Q&A. Ayan, panoorin natin ito, ah. I would like to say thank you first to all the people, to the Filipino people. Lumalaban tayo, lalaban tayo para sa Pilipinas. Maraming salamat po sa suporta niyo. To the judges, thank you so much. Okay, your question. How would you inspire people to resolve conflict peacefully, whether in your personal relationship or on the global stage? If you're ready, you have 30 seconds and your time start now. Conflict, thank you so much for the question. Conflict is something that no one of us wants to experience, but it is happening. Mr. International, I would want to encourage everyone to be kind to each other, not just to your family, but to all the people that you surround yourself with. At the end of the day, we are all living in this one planet, and if we can do that together, we can make an international community where kindness will. Time is up. Thank you very much. Keep it up for Philippines. The great answer. Okay, ayun. So ayun na nga mga Bwex, no? Inabot ng bell si Philippines, diba? Sa totoo lang, nasayangan ako. Nasayangan ako doon sa kanyang final Q&A. Sayang yung chance, sa totoo lang, no? Kasi kung napapansin nyo, yung nagpasalamat si Philippines, sabi ko, naisip ko noon, ano ba yan? Nagpasalamat pa siya. Sana ginawa niya na lang yun through through his platform, no? Social media or mga interviews, ganyan-ganyan. Kahit yung napansin ko yung mga host parang nagulat din sila eh. Tapos nung palang na yon, nung nagsasalita na siya, nararamdaman ko na parang overwhelmed siya. Parang kinakabahan siya. At the same time, kinakabahan na rin ako. Pero nandun pa rin yung aking tiwala, no? Yung kumpiyansa kay Philippines. Of course, Philippines yan eh, di ba? Ngayon, nung binigay niya sa kanya yung tanong, pinaulit niya yung tanong, di ba? Pinaulit niya yan eh. So, pinarepeat niya yung tanong. So, kung napanood niyo yung Mr. International kagabi, habang inuulit yung tanong, makikita niyo yung LED, tumatakbo na yung time.
'Di ba? Yung timer tumatakbo na. Do'n lang ako na ano, hindi ko alam na 'pag pinaulit pala yung tanong kasi 30 seconds lang ito. Hindi ko alam kung na 'pag pinaulit pala yung tanong, tumatakbo na yung time. So, parang naisip ko, parang unfair naman, tumatakbo na yung time, binibigay pa lang yung question, di ba? Hindi pa naman sinasagot. But anyway, siguro ganun talaga. Siyempre, iba't ibang organization, may iba't ibang rules. So, nung pinaulit niya yung tanong, nasayang yung ilang segundo doon sa pag-uulit ng tanong. Kaya rin siya kinapos. Pero doon sa sagot niya, medyo nalito-lito rin ako. Kaya sabi ko, he's very eloquent. Pero yun nga, parang yung sagot niya, I don't know, parang may part na sigurado siya, may part na parang hindi siya sigurado, na naging magulo na yung sagot niya. Tingin ko talaga parang ano siya, sobrang overwhelmed. Parang nabawasan yung kanyang ano, yung kanyang, anong tawag dito? Yung fighting spirit na tinatawag, no? Siguro, nung hindi siya natawag sa top 15, parang siguro bumaba yung kanyang kumpiyansa tapos biglang tinawag siya na parang wala na siya sa ano sa fighting spirit, parang iniisip niya na lang na or fighting form na sinasabi. Parang iniisip niya na okay, enjoy ko na lang to hanggang matapos, tapos biglang tinawag. May mga ganung tao, 'di ba? Na parang na overwhelmed tapos nawala na doon sa momentum. So parang ganun kasi itong si Philippines, to be honest, nakita ko yung communication skills nito eh. Kumbaga, inaano ko siya, hindi naman tinututukan pero binabantayan ko. Maganda siya magsalita, oo. At saka magaling mag-English, no? Kaya nga lang ayon, sabi ko bubula yung bunganga nito. Bumula naman yung bunganga. Kaya nga lang, inabutan siya ng ano, ng timer, no? And aside from that, medyo magulo na yung sagot niya. So parang ganon. Ay, but anyway, ayun nga no, congratulations pa rin kay Philippines, di ba? At least, ayan, si Justin Ong ay nag-uwi lang naman. Siya ang winner ng Best National Costume. O, di ba? Panalo pa rin, pasok sa top 6, popular vote, di ba? And of course, nag-uwi siya ng Best in National Costume, di ba? Parang ang dami nating Best National Costume itong taon na ito. Hindi ko na mabilang sa aking mga daliri. Charot. Congratulations! Ayan, maraming salamat sa pag-represent mo ng ating country sa international pageant. International pageant, ayan, sa Thailand, no? But anyway, ito nga, nag-last two standing. Ang sinasabi ko, last two standing ko, si Nigeria at saka si, anong tawag dito, si Indonesia. Kasi hindi ko na iniisip na magkakaroon pa ng final Q&A or top 3. Hindi ko na iniisip yon. Ang iniisip ko na lang, magkakaroon ng runners-up, tapos iniisip ko nga baka mag-runner-up si Philippines magkaroon ng placement, no? Yung pala, meron pang final 3. So, yung final 3 na yon, akala ko kasi yung question and answer, akala ko yun na yon. May magandang sagot doon sa 6, si Indonesia at saka si Nigeria. So, iniisip ko, sila talaga, hindi ko alam na meron palang talagang top 3 pa. So, ayun, pumasok si Vietnam, of course, si Nigeria at saka si Indonesia. At least, pasok pa rin yung dalawang manok ko, di ba? But anyway, ayun, hindi ko masyadong naintindihan yung mga sinasabi ni Vietnam kagabi. Pero yung sagot naman ni Indonesia, medyo weak siya talaga. Oo, kung napanood nyo kagabi, no? Yung kay kay Nigeria, talagang very strong and powerful talaga yung sinagot niya. So, talagang kampante ako na it's either Nigeria nga or Indonesia. Pero, nung sa final 3 or final question and answer na, Nigeria talaga. Anyway, congratulations dito kay Nem Samuel. Ayan, ang Mr. International 2024, di ba? And of course, ang kanyang first runner-up na si Mr. Indonesia, si Victor. Ayan, Victor ang pangalan niya. Nakalimutan ko yung last name niya. And then si Mr. Vietnam. Ayan, hindi ko alam yung kanyang pangalan, pero sorry. First runner-up pala si Vietnam. Tapos second runner-up itong si Victor ng Indonesia. O, di ba? Congratulations. Well-deserved naman talaga itong si
si Nem Samuel, ayan, no, ng Nigeria. Di ba? Ang gwapo-gwapo. Ang syarap-syarap, di ba? Sabi ko sa inyo, ang lakas talaga ng kutob ko, mga bweks, no? Pinost ko yan kahapon ng umaga. Sabi ko, ang lakas talaga ng kutob ko kay Nigeria nung first day pa lang. Nila sa Bangkok, ramdam ko na bibirahin niya ng todong-todo, tonight ang Mr. International 2024 Grand Finals, di ba? Lakas ng dating niya kasi, talagang nanghihina ako pag nakikita ko siya, no? Kasi nga nung nag-live din tayo nung last week, yung sa Gala Night, no? Sabi ko sa inyo, yun nga, si Nigeria, yun nga, nanalo nga siya, di ba? Alam nyo na. Charo, di ba? Pero anyway, ito mga buweks, no, napansin ko lang ito, hindi ko alam kung napansin nyo ito, no? Lagi nagfe-first runner-up, di ba? Ngayong taon, ito di ba? First runner-up nga si Thailand sa Miss Cosmo, di ba? Ginanap sa Vichin, o di ba? Tapos ngayon, first runner-up naman itong si Vichin sa Thailand, o di ba? Talagang bawi-bawi Nagtutulungan sila, o di ba? Talaga nagbayang, tawag dito? Talaga nagbayad utang na loob ang Thailand, di ba? Sa Vichin, o di ba? Panalo, winner, di ba? Nakakaloka, hindi, napansin ko lang yan, no? Napansin ko lang talaga, no? But anyway, mga buweks, ito nga, nakakaloka ito, Diyos ko, Lord. Etong pambato natin sa Miss Charm 2024 na ginaganap ngayon sa bansang Vietnam, o di ba, Vietnam? Vietnam, ayan, no? Si Kayla Jean Carter, ang ganda-ganda. Panalong-panalo ang kanyang glam photo, no? Or yung kanyang glam shot talaga naman. Ay, nako. Wala na ako masabi dito sa babaeng ito. Talagang ang ganda-ganda. Tapos, di ba, matalak din ito. Grabe rin ang bunganga nito, di ba? Pero ito nga, binabash ng ating mga syupit bahay. Nakakaloka, no? Talagang, ay nako, kahit na ito ay binabash ng bonggang-bongga, ay talaga namang laban na laban pa rin si Kayla Carter, di ba? Dead ma lang siya sa kanya mga bashers, di ba? Pakinggan nyo ito, mga buweks. Panoorin pala. Kayla Jean Carter, proudly representing 117 million people across the Philippines. O, di ba? Talagang maganda si Kayla Carter, ang ganda ng kanyang pose and poise, di ba? At saka yung kanyang beauty, talaga namang face card, di ba? Kaya nga lang, ayun mga buweks, no, talagang binabash ng bonggang-bongga itong pambato natin, no? Etong si Kayla Jean Carter, ayan nga, ang sabi dyan ng Indo, that looks more like AI. Ayan, too much Rimini. Ano yung Rimini? So, ayun nga, hindi mo naman masisiki, syempre, di ba, may mga edit-edit na yan, ganyan-ganyan, pero parang hindi naman, parang nakikita mo naman na natural beauty talaga itong si Kayla Carter, di ba, ang ganda-ganda nito, kahit naman noon pa lang, kaya lang ang kulang lang kay Kayla Carter nung panahon ng Miss Universe Philippines, yung styling talaga, pero ngayon, makita mo naman, di ba, sobra-sobra ang beauty kit niya, di ba, talagang hindi ito nagpapaawat, di ba, tingin nyo, alam niyo sa tingin ko, talagang si Kayla Carter, nasa fighting form siya. Talagang laban na laban siya, no? Iba yung dating niya kaysa sa dito sa Miss Charm, kaysa sa Miss Universe Philippines. Nakita nyo? Tapos kung paano siya magsalita, no? Well, anyway, siya ang star dyan, di ba? Carrier siya ng Philippine flag, di ba? So, kumbaga, hindi niya napoproblemahin kung mananalo siya dito sa let's say yung sa Miss Universe Philippines, di ba? Hindi niya napiproblemahin kung mananalo ba siya ng Miss Universe Philippines or whatsoever. Eto may title na siya. So nire-represent niya na talaga yung Philippines, di ba? So nakikita ko dito talagang laban na laban siya. Kompletos ricados ang kanyang pagka-high caliber, no? Pero ayun nga, no, sa kabila ng lahat ay talaga namang binabash itong si Kayla Carter. Sinasabi na si Kayla Carter daw ang pinakamaliit na kandidata ngayon sa Miss Charm, diba? Ang sabi daw ng mga Indo, maganda lang daw siya, pero daw ang mukha daw nito ay talaga daw retokada, diba? Nakakaloka itong mga Indo na ito. Kung makapagsabi ng mga retoke-retoke, akala mo naman yung mga kandidata nila dun, talagang purong-puro yung beauty nila, kung hindi pa natin alam, diba? Siguro si Kayla Carter, kahit pa paano, meron sigurong konting gawa. Parang tingin ko well, kung wala, edi ang ganda nito. Sana all, di ba?
Pero tingin ko talaga meron parang konting gawa, no? Hindi naman yung sobra-sobra, 'di ba? Tulad nga ng sinasabi ko, wala namang masama kung may gagawin sa mukha mo. As long as may pera ka, 'di ba? Kung may datong ka, 'di ba? Para ma-boost yung iyong confidence, 'di ba? Wala namang masama doon. So ayun nga sinasabi na hindi daw ito mananalo kasi daw maganda lang ito at saka hindi daw ito matalino. Napanood daw nito ito sa napanood nila sa Miss Universe Philippines. Hindi ba nila alam kung paano ito magsalita? Eh, di ba bumubula din ang bunganga nito, di ba? Kitang-kita nyo naman kung gaano siya aganda. Sinasabi na peke daw ang ganda nito. Talaga daw maliligwak ito. Lalamunin daw ito ni Indonesia sa Miss Charm, di ba? Nakakaloka itong mga na ito, mga Indo na ito. Akala mo ay nako, ewan ko na lang dito sa mga Indo na ito, no? Parang feeling nila, sila yung laging parang yung pinakamalakas na parang feeling nila sila yung pinakamalakas na kandidata sa sa mundo ng pageantry, no? Dapat patikimin ito ng ng pagkaligwak dito sa Miss Charm para malaman nila talaga kung saan sila lulugar, no? Ang ganda-ganda nito, di ba? Tignan nyo, eto panoorin nyo ito. Nako mga buwets, tignan nyo nga ang pagmamukha ni Kyla Jean Carter. Sa tingin nyo ba, mapapaimburnal yan ng mga Indo, di ba? Kahit yung mga Vichin at saka mga Chay-Chay, Diyos ko, kilabutan na lang sila, di ba? Tignan nyo ang aurahan, Diyos ko, palong-palo, di ba? Nasaan na mga Indo? Nakakaloka good luck na lang sa inyo mga dilulo. O Jimbo, dyan pa lang naku, lamon na yung kandidata nila. Tapos ngayon talagang sila, tawag dito, kampante, confident na yung kandidata daw nila ang lalamon kay Philippines, di ba? Mapapaimburnal daw tayo kasi daw hindi na daw tayo powerhouse, di ba? Nakakaloka itong mga Indo na ito. Talagang parang akala mo sila yung mga bida-bida. Di ba? Bida-bida. Jollibee. But anyway, mga buweks, no, ito, no, ang masasabi ko lang, Kayla Carter, ayan, bring home the crown, di ba? Patunayan mo ang Pilipinas talaga ay di kalibre pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? Kayang-kaya mo yan, no? Or ganito na lang, just enjoy, no? Just enjoy na lang din kahit papaano. We all know naman na sa Vichin yan ginaganap, di ba? Kung sakali naman na hindi tayo manalo dyan, dahil nga, ayan, sa Vietnam na naman ginaganap, alam ba naman natin yung mga nangyari dyan sa past, international pageant sa ginawa ng Vichin, 'di ba? Sa ating mga kandidato at ibig ko sabihin sa ating kandidato at kandidata, 'di ba? Alam naman natin yung ginawa nila, no? So i-enjoy mo na lang, 'di ba? For experience din 'yan, no? So kahit na ano pa mangyari, narito lang kami sa mga kababayan mong Pilipino nakasuporta sa iyo, 'di ba? So go lang ng go. Philippines is also one of the strongest, no, candidates at dito sa sa Miss Charm 2024. I really hope talagang ma-penetrate siya kasi imposible naman. Tignan mo naman, Diyos ko Lord, ang ganda nung pinadala sa kanila ng ng Pilipinas na kandidata, 'di ba? So ayun, when she doesn't get the results she wants, eto don't hate her. Dahil hindi niya kasalanan yon. Kasi nga talagang nakikita naman natin na talagang laban na laban itong si Kayla Carter. Mukhang nakapaghanda ito, no? Huwag niyo siyang i-bash, huwag niyo i-bash, no? Kasi hindi niya deserve yan, no? Dapat tayo mga Pilipino, lagi lang tayo nasa likod ng ating mga kandidatang lumalaban sa international stage. Huwag natin silang i-bash, no? Kung hindi man siya manalo, so okay lang yun. Ang mahalaga doon na i-represent niya ang Pilipinas ng kanyang buong puso, buong kaluluwa, di ba? Just wow, talagang napakaganda ni Kayla Carter, no? She's breathtakingly gorgeous, di ba? Talagang hindi mo maidideny yan. Ang sexy niya, tapos parang iisipin mo, ang sexy yet charming, di ba? Yung aurahan niya, fit the word charm para dito kay Kayla Jean Carter. So much, di ba? Ang ganda-ganda niya. Crown her! Crown her! Kung gusto nyong umingay itong Miss Charm, no? Well, anyway. Alam niyo na yung mangyayari, di ba? Pag hindi nyo kinuronahan ito tapos deserving si Philippines, alam niyo na yung mangyayari, no? Good luck sa inyo! Talagang mapatunayan nyo ng ang mga Vichin ay talagang mga ganyan-ganyan, di ba? Mga mandaraya, di ba?
Anyway, mga Bwex, dito naman tayo sa Pakyawan session. O, Jimba. Pakyawan session talaga. Nakakaloka ito, mga Bwex. Ay, nako. Kinikilabutan ako. Grabe sa mga achievements ng Pilipinas, Jimba. Ay, nako. Talagang matatapos na lang ang taon, pero naman talaga namamakyaw pa ang ating bansang Pilipinas pagdating sa mundo ng pageantry, diba? Mapakorona man o mapamikropono, diba? Nakakaloka ito, no? So, nung nakaraang araw, no, si Sofronio Vasquez nga, ayan, no, ang nanalo sa The Voice USA Grand Winner 2024, diba? Congratulations naman. Tapos sinundan niya ni Yana Barido, o diba? Nanalo naman siya ng Miss Tourism International 2024 to 2025, diba? Diyan ginanap niya sa bansang Malaysia. Ayan ha. Tapos sumunod naman, kahapon lang. Etong si Patricia Payumo, o diba? Miss Star International 2024 na ginanap sa bansang Brazil, o diba? Ang charay, congratulations, diba? Dito sa tatlong ito. Wala akong masabi. Kudos, Pilipinas. Excuse me, ang galing. May pause. Ang galing at panalong-panalo talaga ang Pilipinas. Hindi lang sa mundo ng pageantry, pati sa mundo ng musika. Diba? Talagang back to back to back. Diba? Nakakaloka ito. Hindi ko na kinakaya yung back to back to back. Diba? Sana oil na ba back to back to back. Diba? Nakakaloka. But anyway, hindi lang ito back to back to back. Diba? Naging back to back to back to back to back to back. Nakakaloka ito, mga Bwex. 6 na back to back to back to back to back to back, diba? Siyempre, ngayong araw nga ito, no? Ngayong araw na ito, etong umaga lang, no? Nanalo naman si Alfred Natividad. Ayan ha. Alfred Natividad ng Pilipinas, diba? Mr. Asian International 2024. Nakakaloka ito. Very talented and of course, napakagwapo at napakatalino. Talagang bumubula ang bunganga nito. Nakakaloka, nakalimutan ko kumuha ng clips pero ang galing-galing niya sa kanyang competition, no. Ito nga ang sinasabi doon, another victory for the Philippines. Congratulations of course. Alfred Natividad wins Mr. Asian International 2024. Ayan na. Ginanap din ito sa bansang Malaysia, o diba? Talagang ang daming international pageant sa Malaysia, nakakaloka. December 15, 2024, the Philippines has once again made history as Alfred Natividad claims the title of Mr. Asian International 2024. Competing against top contenders from across the region, Natividad impressed the judges with his exceptional talent, charisma, and cultural representation. O diba? Ito pa, victories and special awards. Talaga namang pinakyaw, nakakaloka. Minsan iniisip ko, grabe naman yung pamamakyaw nitong si Alfred. Grabe, ang dami niya napanalunan. Wala akong masabi, mga Bwex, no? Parang, ano ba? Siya lang ba yung kandidato doon? Charot. But anyway, napanalunan niya ang Best in National Costume, Best in Talent, may LYS or Layor Style Fashion Show winner, International Christmas Pajamas winner, International Christmas Pajamas, ayan, Pajamas Prince, ayan, 5 na, no? Best in Pool Outfit, pang-6, Best Outfit Sashing Ceremony, and Best in Swimwear. 8 special awards ang nakuha nitong ating pambato. Nakakaloka. Ito pang sinasabi dito, no? The prestigious event held in Malaysia celebrated cultural diversity, style, and talent. Alfred Natividad's victory is a testament to the Philippines' world-class representation in international competitions. Naloka naman ako doon. Dapat
representation in an international competitions. Ganun dapat. Hindi nila nilagay yung an, kaya nabulol-bulol ako. Further solidifying the nation's status as a pageant powerhouse, di ba? Grabe naman. Kudos naman dito sa Malaysia. Alam na alam nila, di ba? Ang kalibre ng Pilipinas na talagang ang Pilipinas ay namumukod tanging powerhouse sa mundo ng pageantry sa Asia, di ba? As a Mr. Asian International 2024, Natividad is set to embark on a journey of inspiration and advocacy. Mabuhay ang Pilipinas! O, di ba? Thank you so much. Ayan, Malaysia. Thank you so much sa inyong kagandahang loob, no? Nakikita nyo talaga kung sino talaga yung karapat-dapat na ipinapanalo pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? Dahil alam nyo kung sino talaga ang malakas at magagaling, di ba? Sa mundo ng pageantry sa Asian country, di ba? Congratulations dito kay Alfred Natividad. Maraming salamat na iwinigay mo at nilaban mo ang bansang Pilipinas dito sa Malaysia sa Mr. Asian International 2024. Di ba? Winner! Ayan, palong-palo siya dyan. And eto nga, no? Siyempre, obviously, alam nyo na, no? Pinoys are always prepared, di ba? And deserving to be winners, di ba? Talaga alam natin ang Pilipinas, pag nagpadala yan ng kandidato sa international pageant, hindi basta-basta, di ba? Talagang kailangan handang-handa itong mga ito at yan naman ang nakita natin dito kay Alfred Natividad, di ba? So, kudos sa iyo. Ayan, panalong-panalo ka dyan, ha? Pero nga, sa totoo lang, no, minsan nalilito rin ako kasi minsan nagugulat na lang ako, tinatag nyo ako, meron palang ganitong pageant, tapos nag-title yung Philippines, no, itong pageant na ito, hindi ko alam. Shoutout doon sa kay Aldel. Ayan, yung mga nagtag sa akin, no? Sila yung nagtatag sa akin. Pag may ganyan, no? Pag nanalo yung Philippines, ganito, ganyan. Kasi itong pageant na ito, hindi ko talaga alam. So, naloka ako. Congratulations, di ba? So, ayun. At saka yung tinag sa akin, pinanood ko yung yung competition niya, no? So, tingnan ko rin yung mga videos. Magaling talaga siya. Magaling talaga si kandidato natin, no? Itong si Alfred Natividad. Kaya naman talagang very deserving siya dyan sa kanyang title, di ba? Grabe, talagang pinakyaw ng Pilipinas ang mga title, pati yung mga awards, di ba? Nakakaloka. A huge round of applause, di ba? Sa ating pambatong Mr. Philippines for winning the major title. O, di ba? Winner na winner, you raised our beloved country, di ba? Beloved country's flag higher. Thank you so much! Diba? Nakakaloka. And tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi pa dyan natatapos ang back to back. Diba? Meron pang isang back, diba? Ako yun, bakla dyan. Charot. Hindi, eto nga, no, ang pang-anim na back to back, diba? Anim ba yun? Baka sumobra. Congratulations din naman, nakakaloka ito kay Alex Herberich, ayan, and Eliza Toscano Alday, o diba? So kung nanalo tayo doon sa Mr. Asian International 2024 nung umaga, nung tanghali naman ngayong araw din, ay nanalo tayo sa King and Queen of the Pacific 2024, o diba? Kudos dito kay Alex Herberich. Ayan. Herberich, and Eliza Toscano Alday. Ayan, panalong-panalo itong dalawang ito. Nako, nakakaloka. Itong dalawang kandidato natin. Ang sabi dito, congratulations, back-to-back victory, di ba? Na naman para sa Pilipinas. Ayan na. The Philippines, Alex Herberich and Eliza Toscano Alday won the King and Queen of the Pacific crown during the inaugural King and Queen of the Pacific pageant held last night in Kota Kinabalu, Malaysia. O, diba? Congratulations. Ito si King. Ito si Alex Herberich. Sabi dito, congratulations to 23-year-old information technology student of the University of Luzon in Dagupan City. Taga Dagupan City siya, Pangasinan. Alex Herberich of the Philippines clinched
the major title. Ayan ha, major title. King of the Pacific 2024. Ayan. In the inaugural King and Queen of the Pacific 2024 held dito nga sa Kota Kinabalu sa Malaysia, no? The Palace Hotel. Ayan, congratulations. At ito pa, no? Apart from the major title, he also bagged the best in advocacy and best in talent. Nakakaloka naman. Winner, thank you so much. Dito kay Alex, talagang panalong-panalo ang Pilipinas. Diba? So, ayan, nasaan ang Indonesia? Nasaan ang Chai Chai? Nasaan ang Vichin? Diba? Ano na nangyari? So, eto naman, kay Eliza Toscano Alday, ang sabi naman dito, congratulations to the 23-year-old as well. Model and brand ambassador Eliza Toscano Alday of the Philippines clinched the major title of Queen of the Pacific 2024. Ayan ha. In the inaugural King and Queen of the Pacific 2024 held last night in the hotel or the Palace Hotel in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ayan ha. Ito pa ang pasabog. Apart from her major title, she also bagged the best in resort wear. Ang charay ng Philippines, diba? Saan ka pa mga buweks talaga naman, ayan ha. Hindi man tayo nagwagi ng title kagabi sa Mr. International 2024 na ginanap sa Thailand, talaga namang bawing-bawi tayo dito sa 3 corona, di ba? Na inuwi ng Pilipinas, di ba? Bumawi ng bonggang-bongga ang Pilipinas, di ba? Kudos dito sa ating mga reyna, sa ating reyna at sa ating mga kings, di ba? And of course, kay Justin Ong na rin, syempre, di ba? Kasi nag-uwi rin niya ng award, nakuha niya ang Best National Costume. And of course, pumasok sa top 6, di ba? Panalo rin yan, win-win situation din yan. At of course, wag natin pong kakalimutan na lalaban nga itong si Kayla Carter. Ngayon, no, ngayong buwan na ito, nakalimutan ko kung anong date, pero update ko kayo. Ngayong buwan na ito, lalaban nga siya ng Miss Charm 2024 sa Vietnam. Kaya dapat ay suportahan din natin siya, di ba? Kung binibigay niyo yung kanyang buong puso, buong kaluluwa, dapat ay doblehin din natin yung kanyang suporta sa kanya, di ba? Hindi biro yung kanyang ginagawa, mahirap yan, di ba? Talagang inilalaban niya ang Pilipinas, di ba? Winner na winner siya, talagang dead ma lang siya sa mga nambaba sa kanya mga Indo, talagang pinapa-imburnal siya sa mga binubuga ng mga Indo sa social media. Nakakahiya itong mga Indo na ito, no? Talagang gagawin nila lahat para madistract ang ating kandidata. Pero ayun nga, no? Dinidedma lang talaga sila ng bonggang-bongga ni Kayla Carter, di ba? Talagang laban na laban si Kayla Carter, di ba? Yan naman dapat, no? Wag magpadala sa mga bashers, di ba? Kasi itong mga bashers na ito, ganyan lang sila, di ba? Tapos pag nanalo ang Pilipinas, ayun! Cry, lalo na naman sila. Anyway, ito nga mga winners natin sa Mr. Asian or ano ba yun? Tama ba yan? Mr. Asian International at saka sa King and Queen of the Pacific ay binabash din ng mga Indo, ng mga Vichin at saka ng mga Chai Chai. Bakit daw laging Philippines? Pati itong si Justin Ong kagabi sa Mr. International, sinasabi nila, bakit nakapasok si Justin Ong? Bakit ganyan? Parang bakit may twist? Pinasok yung Philippines, ganyan. For a views daw, di ba? Parang bakit daw ba kailangan ipasok daw lagi sa pageant yung Philippines? Kailangan daw ba laging mag-penetrate para sa ikabubuti ng isang organization? Hindi yun ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay talagang malakas lang talaga ang bansang Pilipinas pagdating sa mundo ng pageantry. Kasi nga, powerhouse kami. Legit powerhouse kami, di ba? Kayo dyan, made in, imburnal, di ba? Mga dilulo lang kayo, di ba? Nagpipiling-piling lang kayo na powerhouse, pero hindi naman yung totoo, di ba? Akala nyo kasi, lagi kayong entitled, akala nyo lagi kayong mananalo, kung hindi pa namin alam, sasabihin yung operada itong si retokada itong si Kayla Jean Carter, kayo nga dyan ang nangunguna sa pagkaritoke. Di ba
mga blacks. Anyway, mga blacks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!